Eto, may query si Ellie Jom. Good day sir, query lang po kung kapag ang binili mong aso ay namatay na, nasa iyo pa lang ng 3 days, may pananagutan po ba ang nagbenta ng aso sa iyo? Eto, magandang tanong to, 'di ba? Issue to sa mga bumibili ng mga puppies, tapos issue din to para sa mga breeders. So hindi naman tayo for or against sa kahit sino, pero ito yung mga considerations diyan. Number one, bakit namatay yung puppy? No, paano kung dala-dala mo yung puppy tapos namatay dahil pinabayaan mo at pinaulanan mo at nagkasakit, namatay agad within 3 days. So syempre, walang problema dapat doon si breeder, hindi naman niya kasalanan yon. Pero kung halimbawa nagkaroon ng sakit, no, nagkaroon ng parvo, pag inuwi mo tapos namatay after a few days, tanong dyan, saan niya nakuha yung parvo? So, it's always a case of who can prove what. Diba? Kahit na dali nyo yan sa korte, ang tanong, anong ebidensya mo? Nasaan ang evidence mo na yung sakit na yun ay nanggaling doon pa lang sa breeder side? Or baka naman nung inuwi mo, nakakuha ng sakit, doon na sa bahay mo. So, it's always, no, pagka dadating yan sa legal matters, it's always what you can prove and what you can prove using evidence. Ngayon, kung namatay yung aso, no, maganda pa-necropsy mo yan. Halimbawa, bumili ka ng puppy, namatay, dalhin mo agad-agad sa veterinarian, or kung nagkasakit yung aso, dinala mo ba sa veterinarian? Yan ang tanong. Baka nagkasakit na nga yung aso, ilang araw na, tapos hindi mo dinadala sa vet, tapos namatay, tapos hihingi ka ngayon ng reimbursement doon sa breeder, or aangal ka, gusto mong kapalit na puppy, hindi mo naman dinala sa vet. So that is a big negligence sa part naman ng buyer. No, hindi ko sinasabi na yun ang ginawa mo, example lang yan. Halimbawa naman, yung buyer naman, hindi nga niya dinala sa vet, o kaya dinala niya sa vet, tapos hindi naman binigay yung tamang mga gamot. O hindi niya in-inform yung seller na pag uwi niya ay malambot o nanlalambot yung tuta. Baka naman dahil sa transport, meron din mga cases naman na dinadala sa barko or sa eroplano or sa kotse. Ilang oras bago makauwi sa bahay, o dumaan muna sa mall at pinasyal na sa mall kung saan na-stress yung tuta during transport. Sinong mananagot noon? Kasalanan yun ng maring kasalanan na ng buyer. So, hindi na kasalanan ng seller. Sinabi naman ng seller na huwag niyo munang pag-anin yan, huwag niyo munang stress yan. Siyempre, nakaka-stress ang travel, lalo na sa mga maliliit na mga puppies. Okay, so that's another factor to consider. Kaya ito guys, kung kayo ay breeder or kung kayo buyer, it's always best kung meron kayong puppy selling contract, or alam niyo yun, sales contract na nakasulat doon kung sinong mananagot sa kung ano man, kung anong liability meron si breeder. Protection din yan ng mga breeders, no? Protection din yan sa nagbebenta, and protection din ng buyer, dahil alam ng buyer kung ano yung liabilities niya, kung ano yung kailangan niyang gawin kapag bumili siya ng tuta or ng aso. So, ayan, marami kasi mga nagbebenta ng mga tuta, mga aso, wala silang ganyang contract. So, it's the best idea kung meron kayong contract to. If you want to contract, pwede namin kayong pakitaan ng sample. Syempre, sa laki ng operations namin sa Manalo Canine, we've been selling dogs and puppies all over the world, pati dito sa Pilipinas, all over the Philippines. Kaya, napagdaanan namin yung mga ganyan. Kaya pagka nagbebenta kami, may contract. Okay, we have a contract na pinipirmahan ng both buyer and seller, pinapanotarize para legal ang lahat ng mga bagay. Kung may mangyaring ganito, namatay yung tuta o aso na nasa seller na, ay save kami. Kasi ang lalabas namin mga aso, sinisigurado din namin na free naman sa sakit, no? Maraming mga mistakes kami pinagdaanan din na ganyan. So ngayon, we're wiser in selling and also buying, no? Bumibili kami minsan ng mga dogs, tapos pagdating sa amin ay may dala-dala palang sakit. Minsan hindi talaga maiwasan yan, no? Minsan kung talagang ang dami mong transactions, minsan kailangan namin bumili ng mga aso from other breeders dahil biglang may order si Coast Guard, 252 dogs, o meron kaming deployment sa isang malaking hotel, or meron kaming ipapadala abroad na ganitong karaming mga aso dahil requirement na nakakuha ng malaking kontrata sa ibang bansa. So,
nabubulaga kami pagka ganon. Minsan yung mga sellers, maraming mga sellers talaga, may mga sakit yung mga aso nila eh. Ang pinaka-latest na naging problema namin sa pagbili ng aso, yung mga puppy share namin. May mga puppy share ako, kinuha ko yung mga puppy share ko, hati kami sa puppies nagpako-own kami ng female na dog. Tapos yung mga puppies inuwi namin, dinala sa Manalo Canine, ina-isolate muna namin yun, naka-quarantine sila. Pero namatay yung mga puppies because of parvo. So ilang araw pa lang yun. So nanggaling yun doon sa previous owner na, kasi wala kaming parvo sa Manalo Canine. So buti na lang naka-isolate, hindi nahawa yung mga ibang mga aso. Sayang lang yung mga tuta na mga nakuha namin, kasi within a few days siguro yung breeder maaaring binabaccinate na lang nila using low titer vaccines na nabibili sa mga poultry supplies. Naku, huwag kayong bibili ng mga vaccines na galing sa mga poultry supplies or mga agri-vet. Mababa yung titer nun. Hindi po yan ganun ka-effective kagaya ng mga ini-inject talaga ng mga vet. Ang ginagamit namin brand, for your information, hindi naman tayo sponsored niyan, is Merial and Quantum. Pero may mga ilang brands na mga sikat din naman ng mga brands pero low titer. Nako, wag kayo gagamit nun. Tanungin niyo lang sa akin kasi hindi ko pwedeng sabihin dito kung anong brand yon, kasi baka naman baka kasuhan nila ako. Pero hate ko yung brand na yun, kasi ang dami namin pangit na experience with our dogs and dogs ng mga friends namin na namatay because of low titer vaccines na, alam niyo yun, mga breeder vaccination lang, kasi kailangan licensed vet lang talaga ang nagbabakuna. Okay, yan po ang masasabi ko tungkol sa tanong ni Ma'am Ellie Jom. Tanong ko dyan is, ano bang usapan nyo nung seller? Pero sa DTI, pagka bumili ka ng isang item, kailangan within 7 days, merong pagkakataon na ibalik yung item mo. Pero pagka live kasi, mga puppies sa pinag-uusapan, iba pong usapan yan. And kami rin sa Manalo Canine, when we sell puppies and dogs, may official receipt kami. Nagbabayad kami ng mga taxes. Kaya, most of the breeders mo sa Pilipinas, hindi nagbabayad ng taxes. Requirement yun. Requirement po sa government, when you sell something, if you're a breeder at talagang ginagawa mo yan, lalo na, ginagawa mo yan regularly, kailangan registered ka sa Bureau of Animal Industry as a kennel, and registered ka sa inyong local munisipyo na may business ka ng pagbebenta ng aso. Business yan eh. So, you have to issue official receipts para naman makatulong sa gobyerno sa pagiging nila, corrupt. So, para may makurakot naman yung mga politicians, hindi. Para naman, di ba, kasi ginagamit din naman ng government yan sa alam niyo yun, sa mga schools, sweldo ng mga firemen, mga police, mga teachers, sa mga public schools, etc. Paggawa ng mga kalsada. Siyempre, kung wala ang budget, kasama yan. Contribution natin yan. And kung ikaw ay Kristiyano, sa Romans 13, kailangan natin magbayad ng taxes. Hindi natin pwedeng sabihin, nagbe-breed lang naman mga dogs. Hindi yan, walang nanguhuli dyan. Hindi porque walang nanguhuli, hindi ka na susunod sa batas. Magbayad tayo ng taxes. And kapag gagawin mong professional yung business mo na pag-dog breeding, uunlad yan. Sabi ko sa inyo, kaysa yung hindi mo gawing professional, hindi ka magbayad ng taxes, hindi ka gumamit ng mga contracts, hindi ka lalaki ng malaki talaga na maayos. Sa amin, napagkatiwalaan kami ng malalaking mga government agencies here and abroad because we try to do everything professionally and legit talaga. So if you want to have a successful kennel business, then yan ang masasuggest ko sa inyo. Do everything legit. Diba, makaka-transact ka ng malalakihan. And by the way, plug ko na rin, kung ikaw ay breeder, maganda, i-register nyo yung mga aso nyo sa IAGD. Pumunta lang kayo sa lounge.metaanimals.org. Free yan. Kung gusto nyo magpa-register din ng animal facility ninyo or yung kennel ninyo, may bayad na yon. Pero ang maganda niyan, may lalagay nyo lahat yung mga puppies nyo doon, and pwedeng i-view yan ng kahit sino sa buong mundo. Pwede silang mamili sa mga available puppies ninyo, etc. Libre lang yung pagre-register ng mga dogs online. May bayad lang yung hard copy kung gusto nyo lang, optional yon. Pero maganda niya, nakikita nila legit kayo, and nakikita yung mga data nyo nang na-produce na mga puppies at mga aso at mga nabenta nyo na or mga available pa sa kennel ninyo. Magandang idea yan. IAGD, comment below or PM sa amin to assist
para ma-assist namin kayo.